Sa Noli Me Tangere, hindi lamang ako nagsisikap sa pagkukwento, kundi sa masilimuot na kwento ng paglalakbay ng ating bayan. Ang nobelang ito ay isang likhang sining na tinaan ng mga tanikalang ng pang-aapi, walang katarungan at matatag na diwa ng mga taong nanais ng kalayaan. Sa pamamagitan ng karakter ni Crisostomo Ibarra, sinisikap kong ilawan ang mapapait na katotohanan ng kolonyalismo upang pukawin ang liwanag ng kaalaman. Sa bawat tumbok ng ating pluma, sinisikap kong gisingin ang natutulog na budhi ng ating kababayan upang sila'y magsilbing inspirasyon sa pagsiklab ng pag-asa at pakikibaka. Naway maging patunay ang kwento na ito sa ating tapang, lakas at hindi mapapagod na paghahangad ng katarungan, hanggang mayroong mga boses na handang magsalita at mga pusong handang lumaban. Hindi mamamatay ang ningas ng kalayaan, at kaya't patuloy akong sumusulat, panindigan at malayunin. Batid kong bawat tumbok ng aking pluma ay nagdadala sa ating ng isang hakbang malapit sa pagsikat ng isang bagong panahon. Ako si Jose Rizal, isang simpleng tao na may hawak na pluma, ngunit ang puso'y nagliliyab sa apoy ng revolusyon. Maligayang pagdating sa mundo ng Noli Me Tangere. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Magandang gabi, Padre. Ikinararangan ko ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng yumabong kaibigan. Kararating lang galing sa Europa. Umalis ako kanina para kunin siya. Aba, si Padre Damaso. Ang kurang sa aming bayan, matalik na kaibigan ng aking ama. Patawarin niyo ako, napagkamalan ko kayo. Hindi ka nagkakamali, pero hindi ko naging kaibigan kahit kailan ng aking ama. Binata, kayo po ba ang anak ni Don Rafael Ibarra? Maligayang pagdating. Nalimit ko at nakilala ko ng ama at masasabi ko isa siya sa mga mamamayan na matatag ng Las Filipinas. Ginoo, pinawi ng mga papurin niyo sa aking ama, duda ko tungkol sa kanya. Kahit ako ang kanyang anak, wala akong kalamalang. Bayaan niyo akong hindi sumunod sa mga tuntunin ng kagadaang asal. Marahil nalayo ako ng 7 taon sa ating bayan. At sa pagbabalik kong ito, hindi ko mapigil pati ng mga kababaihan ang pinakamahalagang kayamanan ng aking lupain. Kaya nagpayagan niyo ako gawin ang tradisyon na ito. Mga Ginoo, ako nga pala si Juan Crisostomo Ibarra Magsali. Ginoong Ibarra, tagal na kitang gustong makilala. Kaibigan mo matalik si Kapitan Tiago at kilala ko rin po ang inyong mga. Ako si Kapitan Tinong at nakatira ko sa tundo malapit sa lugar ninyo. Inaaniya ko kayo sa isang tanghalian bukas sa aming bayan. Sige, salamat. Pero uuwi na ako sa San Diego, bukas na bukas din. Sayang, sana'y makapunta ka sa amin sa inyong pagbalik. Mga Ginoo, nakahanda na po ang hapunan. Vamos. Vamos, señoritos. Vamos! Ata, wala pa kayong mga mata? Meron po, senyora. Mas kanina pang nagsasalasan. Kaya lamang napatingin lang ako sa hardin sa inyong buhok. Che, inutil. Ikaw muna, Padre Damaso. Ikaw na muna, Padre Sibila. Pero matagal ka ng kaibigan ng pamilyang ito. Komisor ng iyong mga may bahay nito, nakatanda sa akin at nakahihigit sa otoridad. Sabi ninyo, pinakamatanda ko.
Hindi! Ikaw nga ang kura ng diskritong ito. Kung inuutos ninyo, susunod ako. Hindi ko inuutos sa inyo! Senyor Teniente, nasa mundo tayo at wala sa langit. Para sa inyo, ang kupong ito. Aba, Don Santiago, hindi ka ba sasabay sa amin? May kasabihan si Locolo ay hindi kumain sa bahay ni Locolo. Huwag kayong tatayo. Ang totoo, isang pasasalamat sa mahal na beren ang apunang ito. Dahil sa inyong pagdating. Oy, dali na rito ang tinula. Talagang nagpaluto pa ako ng tinula para sa inyo. Iyan. Matagal na siguro kayong hindi nakakatikim ng tinula. Ilang tao kayo nawala sa inyong bayan? Mga 7 po. Kung gayon, maaaring nakalimutan na ninyo itong Pilipinas. Baliktad po. Ako po yung mukhang kalimutan. Pero, lagi ko pong iniisip ang bayan ko. Ano ang ibig ninyong sabihin? Gusto ko pong malaman ninyo, isang taon akong hindi nabalitaan mula rito at parang akong dayuhan na walang nalalaman at paano namatay ng aking ama. Nasaan kayo at hindi kayo natelegramahan? Noong kami kinasal, nagpadala kami ng telegrama sa peninsula. Senyora, 2 taon ako nasa norte ng Europa, sa Alemanya at sa Rosang Poland. Nakilala ko sa Espanya ang isang Polish na taga Warsaw na kung sa pagkakatanda ko, nakita niyo rin ba siya? Posible, pero hindi ko siya matandaan ngayon. Kung bagal-bagal ang pagunlad, nitigaw ng mga sorbeterong kanilang paninda. Binata, mag-ingat ka ah. Matuto ka sa nangyari sa inyong ama. Paumanhin sa inyo. Palagay ko'y kilalang kilala yung aking ama. Pakisabi na lang paano at saan siya namatay. Ah, hindi nyo alam? Tinanong ko na kay Don Santiago, pero bukas niya sasabihin sa akin. Alam kaya ninyo? Siyempre, gaya ng anangam lahat, namatay inyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguan? Crisostomo, namatay inyong ama sa bilangguan. Nabilanggo inyong ama. Ang aking ama? Nabilanggo? Anong sinasabi ninyo? Kilala nyo ba ang aking ama? Palagay ko hindi ako nagkakamali. Siya si Don Rafael Ibarra, di ba? Opo, si Don Rafael Ibarra. Ako alam ninyo. Ngunit huwag kayong mabahala. Dahil dito sa San Diego, kailangan mabilanggo upang maging marangal. Dapat akong maniwala at hindi niyo ako binibiro. Pwede po bang malaman bakit siya nabilanggo? Bakit nabilanggo ang aking ama? Crisostomo, marangal ang dahilan. Ngunit, ikakwento ko na lang to habang tayo naglalakad. May kailangan lamang ko sa konten. Alam mo, Ibarra, noong panahon yumayo may isang artilyerong pinaalis sa pagkasundalo dahil sa kanyang masamang galit. Ginawa siyang tagasingil ng mga buwis ng mga sasakyan. At ang artilyerong na iyon ay kilala sa kanyang kalupitan at kamangmangan. Isang araw, tinutokso ito ng mga bata at sinisigawan ng mga panlalait at nairita siya at hinabol niya ang mga bata. Nang naabutan niya ang mga bata, siya ay nagbato ng bato. Ang bata na nadapa ay nahulog at nalugmok. Hinawakan niya ang artilyero sa bisig at sa kaminura. Nakita na lamang na ang artilyero ay napasuray sa malayo-layo at ang ulo'y bumagsak sa bato at ito'y namatay. Ginoo! Gumising ka! Ginoo! Ano bang hinihintay nyo? Bulihin niyo siya! Mga Ginoo, por favor, wag na. Hindi na ako tatakas. Huwag niyo siyang pakinggan. Dalhin siya at kulong.
Mi amigo, ano't nagagalit ka sa akin? Huwag mo akong tawagin amigo. Wala akong kaibigan katulad mo. O ano ba? Bingi ba kayo? Huliin niyo siya! At dalhin sa kastel. Nabilanggo ang iyong ama. Siya'y pinaratangang pilibustero at erehe at pinaratangan siyang bumabasa ng El Correo de Ultramar. Dapat sana siyang makalaya sapagkat pinatunayan ng manggagamot na ang ikinamatay ng artilyero ay pamumuo ng dugo sa ulo. Ang sanhi ng pagkamatay ng iyong ama ay ang kanyang mahinang katawan nang malapit na siyang makalaya. Sa palagay ko ay may katwiran ng Dr. Maria. Dapat kang magbakasyon sa probinsya. Namumutla ka at kailangan ng sariwang hangin. Ano sa palagay mo? Sa Malabon o sa San Diego? Aalis na kayo ng Tia Isabel mo. Kunin niyo na ang iyong mga damit sa Beaterio at magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Hindi ka na uli papasok doon mga 4 o 5 araw pa. Kung may bago ka ng mga bestida, pupunta tayo sa Malabon. Wala na ang ninong mo sa San Diego. Pinsan, sa San Diego mas mahina ang anak mo. Mas maganda ang bahay natin doon at malapit na ang pista. Totoo yan. Si Don Crisostomo! Naku, lokang batang to. Hindi yan. Ang ganda-ganda mo para makalimutan ka niya. Sige na. Mag-ayos ka na. Halika. Halika na. Habang nakikipag-usap siya sa amo mo tungkol sa iyong Maria Clara, Crisostomo. Ano kung ginagawa mo dito? maaari ba tayo mag-usap sa Sateo? Hindi pa rin kumukuha sa inyong ganda, Binibini. Nakapunta ka lang sa Europa. Matamis na ang iyong mga salita. Madalas pa ba akong naisip? Nakapagbiyahe ka ng mabuti. Marami kang nakitang mga syudad at magagandang babae ro. Natatandaan mo ba yung gabing iyon? Lumapit ka sa akin at pagkita mong nag-iisa na ako na umiyak sa tabi ng 5 kong nanay at tinawakan ko ang kamay mo at kamay ng aking ina. Sumumpa ako sa inyo na mamahalin kita. Hindi pa ako nakapagbiyahe ng gaya mo. Wala akong alam kundi ang Maynila, Antipolo at ang bayan mo. Nagugunita kita simula nung nagpaalam ka sa akin. Palagi kitang naiisip. Hindi kita nilimot. Kahit utos iyon ng aking Padre Confessor sa Beaterio. Ngunit, naalala mo pa ba nung bata pa tayo? Tinutokso kita at nagtampo ka sa akin. Naging seryoso ka nung buong araw at halos nga umiyak ako. Nang pauwi na tayo, nanguha ko ng mga dahon ng sampong mula sa daan. Binigay ko sa'yo, hinawakan ko ang iyong kamay at nagkabati rin tayo. Ayan ang mga dahon ng 10. Yan ang binigay sa akin. Bawal humito.
Yan ay isang sulat ng magpaalam. Yan ba yung sulat ko noong umalis na ako? May iba pa po ba kayong naisulat sa akin, senyor? At anong sinasabi ko yun noon? Maraming kasinungalingan. Pagdadahilangang walang kwenta. Kinig ka. Babasahin ko yung sulat. Pero lalakpatan ko ang mga salita ng isang ubing-ibig para hindi tayo masaktan. Hindi ko pa basahin ang kasunod dahil isa itong panluloko. Gusto ng tatay ko ng balis ako at hindi pinansin ng mga pag-usap ko. Lalaki ka. Ang sabi sa akin, dapat mong isipin ang kinabukasan at tungkulin mo. Dapat mong pag-aralan ang siyensa ng buhay. Bagay na hindi maituturo sa iyo ng inang bayan para mapakinabangan kanya balang araw. Kung titigil ka ritong kasama ko sa pangangalaga ko, hindi ka matututong tumingin doon sa malayo. At kapag nawala ako pagdating ng araw, magiging katulad ka ng halamang binabanggit ng makata nating si Baltasar. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahon ay nalalanta, munting di madilig. Kinalalanta ay ang sandaling init. Naintindihan mo? Magbibinata ka na at umiiyak ka pa. Sumama ang loob ko sa ganitong sumbat at ipinagtapat koong mahal kita. Hindi kumibo ang tatay ko. Nag-isip at inilagay pagkatapos ang kamay niya sa balikat ko at nanginginig ang boses na sinabi ang ganito. Sa palagay mo ba, ikaw lang ang marunong umibig na di ka minamahal ng tatay mo at hindi niya daramdamin kung mapahiwalay ka sa kanya? Hindi pa nagtatagal na iniwan tayo ng nanay mo. Patanda na ako ngayon. Kailangan na ganyang edad ang pagtulong at paglibag ng kabataan mo. Pero tinatanggap ko ang pag-isa ko. At ewan ko kung makikita kita muli. Pero may mga higit na dakilang bagay na dapat kong isipin ang bukas ay nabubuksan para sa iyo. Habang pasaranam ang sakin. Tumutubo pa lamang ang pag-ibig mo, isa-isa nang nanghihingalo ang sakin. Uminit ang dugo sa mga ugat mo, unti-unti nang lumalamig ang sakin. Pero umiiyak ka at hindi mo alam isakripisyo ang ngayon para sa isang makabuluhang bukas para sa iyo at sa bayan mo. Tumulo ang maraming luha sa mga matang tatay ko. Napalhod ako sa harap niya. Niyakap ko siya. Humingi ng patawad at sinabi kong handa na akong magbiyahe. Bakit? Anong mangyayari sa'yo? May nakalimutan ako. May tungkulin pa ako sa bayan namin. Uwi na ako sa bayan namin. Sa Todos los Santos bukas. Umalis ka na. Hindi kita pipigilin. Magkita tayo uli sa loob ng ilang araw. Iwalay mo to, bulaklak mo to, sa punto tabi. Pag-isabi na lang kay Andeng na ihanda ang bahay dahil darating si Maria at Isabel. Magandang biyahe. Sige, Clarita. Magsindi ka ng 2 kandila. Isa para kay San Roque at isa naman para kay San Rafael, ang patron ng mga biyahero. Uy pre, sa ibang lugar na lang tayo magugay. Bagong-bago pa ang mga yan. Masyado ka namang maselan. Ako nga, isang araw pa naglilibing. Bakit mo pa hinukay? Inutusan lang ako. Sinong nagutos sa'yo? Ganyan din ang mga tanong sa akin ng Espanyol at ganyan din ang inutos sa akin ng malaking kura. Kahukay mo, anong ginawa mo sa bangkay? Inutos sa akin ng malaking kura na ilibing sa libingan ng mga tsino. Ayoko lang magukay.
mga senyor. Paumanhin at hindi na ako nakabalik dito. Nagkasakit kasi ako at naging abala. Inako ni Kapitan Tiago na siya na ang bahala sa nikso. Pero tinamnam ko naman ho ito ng mga bulaklak at tinusukan ng gawa kong krus. Dito kaya o doon? Pero hinukay na ang lupa. Oo, dito nga ho. Tanda ko pa, may isang bato sa tabi. Maikli ang pagkakabuhay. Gawa ng ilang magsasaka. May sakit kasi ang sipulturero. Tanungin natin siya kung ano ginawa sa krus. Pakisabi po kung alin hukay ang dating may tandang krus. Isang malaking cross. Opo, malaki ho. Isang cross na may dibo at talibuhay. Oo, yun nga ho, yun nga. Sinunog ko ang cross. Ha? Bakit mo sinunog? Yun ang utos sa akin ng malaking kura. Sinong malaking kura? Sino? Ang namamalo. Si Padre Garrote. Ang hukay. Dapat yung matandang kunasan. Wala na ako dyan ng patay. Sabi ninyo? Ang nandyan sa hukay, isang babaeng nilibing ko lamang ng isang linggo. Naluloko na ba kayo? Wala pa isang taon ng pagkakalibing. Yun nga, marami ng buwan ang nagdaan mula nung inutos sa atin ng malaking kura na ilipat ko ang patay sa libingan ng mga Chinong yumaon. At ginawa mo yun? Huwag po kayong magalit. Hindi ko po siya inilibing kasama ng mga Chino. Inihulog ko po siya doon sa ilog. Isa kang kapuspalad! Vámonos! Oo, senyor. Ito nga mga Espanyol, baka mawalan pa ako ng trabaho. Ano ba? Ngunit ang naaamoy ko ay hindi ka nais-nais. Marahil, sarili mo ang inyong naamoy, senyora. Nun ka, senyora, senyor. Ngunit marahil ay bumili ka ng mga bagong damit at pabango para dyan sa kinakasama mong babae para hindi siya mangamoy panis na basura. Matandang pakialamera! Ginawa mo sa aking ama. Estás hablando conmigo? Oh, prele. Papakilala mo na ako. Ako po si Don. Crisostomo Ibarra, anak ng Erehe at Filibustero. Anong ginawa mo sa aking ama? Ano ang ginawa mo sa aking ama? Kakamali ka, binata! Wala akong ginawa sa ama, kaya bitawan mo ako! Anong wala? Wala! Nakatitiyak ako! Ang pinilatan ko, si Padre Damaso! Si Padre Damaso? Buenos dias! Kayo ho ba ay magdarasal? Sarado ho ang simbahan. Kayo po ba ang mga sister dito? Kung ngayon, anong iyong mga pangalan? Ako nga pala si Basilio, at ako naman po si Basilio. At ako naman si Maria Clara. Maria Clara? Anak ni Kapitan Tiago? Tunay nga pong napakaganda niya. Salamat sa inyo. Ikinagagalak ko rin kung kilala kayo. Mga bata, pwede niyo bang sabihin sa kura na nandito kami at may dala kaming regalo para sa kanya? Opo, senyora. Tayo na Crispin. Agosto, Manong, ihanda mo na ang regalo para sa kura. Nakakatuwa talaga ang mga bata. Ah, Padre. Buenos dias. Buenos dias. Buenos dias, Padre. Tanggapin niyo po ang handog mula sa aking ama. Naway masiyahan kayo, Padre. Nakakatuwa ang handog na ibinigay niyo para sa akin. Mga bata, kunin ang handog at ilagay sa aking silid Toronto. Si Padre. Gracias, gracias. Hi Maria Clara, tunay na higit pang gumanda ang aking araw nung makita kitang muli. Tiya, magpaalam na po tayo sa... Huwag muna kayong umalis. Halin muna kayo sa loob.
para mahalikan ng mahal na Berhen. Sige na. Sige na, anak. Sandali lang naman. Si, padre. Bueno, vamos. Katulad ng ating mahal na Berhen, napakaganda at napakalinis. Talagang ipinaglihi naman siya sa berhen ng kanyang namayapang ina. Madalas nakaluhod at umiiyak sa harap ng estatwa ng Birhen si Hermana Pia noong pinagbubuntis pa niya lamang ang aking pamangkin. Kaya pala isang santang namayapa na nagsilang ng tila rin isang santa. Maning Padre, ngunit gusto ko lamang ipaalala sa inyo, meron tayong dadalawin pagtitipon sa bahay ng kapitan. Ay oo nga pala, nakalimutan ko. Pamanin, senyora, ngunit kailangan ko muna kayong iwan. Pagsabi na lang ho kay senyorita. Makakarating, Padre. Maraming salamat. Bueno. Bilisan mo, pagbalik mo, Crispin. Natabay na lang na tayo. Asawa si nanay, hindi ako matatakot. Noon walang magsasabing ako'y magnanakaw. Kapal si nanay kung alagang pinapalot na taktan tayo rin. Ganito na lang ba tayo? Kuya, sana magkasakit na lang ako ng matagal para lagahin tayo ni Mama. Wag, Crispin. Kung magkasakit ka, malungkot si nanay. Magkano magbabayad sa iyo ngayong buwan? 2 piso. 3 beses nila akong pinagmultahan. Bayaran mo na ganit sinabi nilang ninakaw ko o hindi nila tayo tawagin magnanakaw. Bayaran mo, kuya. Naluloko ka na ba, Crispin? 32 piso ang sinabi ninakaw mo. Pag binayaran natin ito, mawawala ng pera si nanay at wala siyang makakain. Nako, ang dami. Hindi natin kayang bayaran. Sa ganyang halaga, makakabili na tayo ng damit, pagkain at tsinelas. Sayang. Dapat ninakaw ko na yun. Crispin, ano bang yung pinagsasabi mo? Huwag kang magalit, kuya. Sabi ng kura, papatayin niya ako pag hindi ko may labas ang pera. Ano ba, Crispin? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka mamamatay. Uwi ka mag-isa. Sabihin mo kay nanay na ayaw kong umuwi. Huwag kang maglala, Crispin. Sabihin mo, kuya, pag uwi mo. Sabihin mo kay nanay na lahat ng mga ginawa sa Kristan Mayor, pati ng kura. Maseo, inumutan kita ng 2 piso. Wala sa kumpas ang pagkalimbang mo sa kampana. Ikaw naman, Crispin. Pumunta ka sa kumbento ngayong gabi hanggat hindi mo inilalabas ang iyong ninakaw. Ha? Pero may pentulot lang kay nanay na uwi ako ng alas 8. Hindi alas 8 ang uwi mo, alas 10. Pero bawal na akong maglakad ng alas 9. Malayo pa rin ang aming bahay. Gusto mo ba ikaw masunod? Ikaw! Opo ka, kuya! 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 Bubusugin ko talaga ang dalawang. Mga anak? Oo. Ikaw lang pala, Pedro. Baka gusto mong makita ang iyong mga anak. Nakababasa na raw si Crispin at siguro dala na rin ni Miss Basilio ang kanyang sweldo. Gayon ba? Bahala. Aalis na ako. At huwag mo rin kalimutan ipagtira ko ng piso ha. Piso. Nanay, buksan mo, nanay. Nanay, buksan mo. Anak ko! Huwag kang mag-alala, nanay. Naiwan sa kumbento si Crispin. Naiwan sa kumbento? Buhay ba siya? Kinuha po ng sakrisamero si Crispin.
at sinabing alas 10 na uuwi. Gabi na po kaya nauna na ako umalis. Binali po pala ako ng mga sundalo sa bayan. Nalapisan po ako sa noo. Bakit naiwan si Crispin? Bakit? Nanay, pinagbintangan nila si Crispin na ginako ng ilakon sa ginto. Pinagbintangan nilang mabait kong si Crispin? Dahil ba tayo maralita? Kailangan ba natin magtiisa ng lahat? Ikaw! Opo, Kuya! 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 Nasaan yung ninakaw yung pera? Wala po kami ninakaw! Hindi kayo magnanakaw! Nasaan yung ninakaw nyo? Wala pa po! Ikaw! Nasaan yung ninakaw yung pera? Kaya isang sagot lang. Tama! Tama na po ninyo! Tama na po! Tama na! Kuya, tama po kayo! Ito na ako! Hanggang ngayon ba inaasam mo pa rin sa Santiago? Ha? Matandang browa? Ha ha ha! Huwag mo akong ihayin tulad sa'yo, babaeng pakakak. Aha! Pakakak mo? Hoy, ikaw, tingnan mo ang sarili mo sa salamin dahil ang pagmumukha mo ay singkapal ng balat ng luyang balayan. Ay nako, manahimik ka, Diyosa ng kadiliman na tinubuan ng nonal. Hoy Bansot, tumabi-tabi ka nga dahil ang amoy mo'y daig pa ng imburnal na nagmamaktol. Amoy baka mo ha? Sige, amuyin mo to! Matandang browa! Amuyin mo! Matandang browa! Nais kong simulaan na ang aking sermon ngayong araw sa pagbabalita sa inyong lahat na maayos na ang aking kalagayan. Bagamat kailangan ko pa rin ng pahinga, pinilit kong magmisa sa inyo ngayong umaga nang ako'y maging bagong kura ng San Diego. Maganda ang pakikitungo sa akin ng mga tao. Et spiritum bonum dedis. Nagkamit ako ng 3 indulhensya na patungkol sa namatay kong asawa. Nag-aaksayang ka ng indulhensya, Hermana Juana. Isang indulhensya lamang ay tutubos na ang iyong asawa sa purgatorio. Para sa akin, mas marami, mas mabuti. Kayo naman, anong ginawa ninyo para makakuha ng indulhensya? Mula noong sumapi ako sa Hermanila, nilista ko ang lahat ng mga indulhensyang nakamit ko. Ayaw kong madaya at ayaw kong madaya. Oo nga pala, sa mga naglinaryo at iba pang aklat dasalan, may mga tagubilin, 3 Ama Namin, 3 Ginoong Maria, at 3 Gloria Patri. Ngayon, paano ko darasalin ang mga yun? Ganun nga, 3 Ama Namin. Kayo nagdarasal ng ganyan ay hindi nagkakamit ng kahilingan. At kayo namang nagdarasal ng ganyan ay hindi nakukuha ng anuman sa inyong pagsisiyam. Sinang inyong tinutukoy? Nawala na ko kamakailan ng isang di, kaya pinagdasal ko kay San Antonio. Nakita ko at pinagbili ko pa sa mainam na laga. Aba! Siya nga ba? Kaya pala sabi ng kapitbahay niyang babae, ipinagbili ni Rawa nag-iisa niyang biig.
Sino nagsabi? Walang hiya? Ako ba'y tulad ninyo? Aba, huwag kayong mag-away dahil lamang sa biik. Maaari bang makausap ang mura? Si Crispin, nasa sakristiya? Wala sa inyong bahay? Si Basilio lamang ang naroon. Narito si Crispin. Aba! Narito nga, pero tumakas pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Umagang-umaga'y pinaparaon ako ng kura sa kwartel. Siguro'y nasa inyo na ang Guardia Civil ngayon para dapin ng mga bata. Tingnan niya ninyo ang iyong mga anak. Mabuti kayong ina sa kanila, pero lumabas na katulad din sila ng kanilang ama. Baka malampasan pa ng mga batang iyong asawa. Huwag kayo mag-iiyak dito. May sakit ang kura. Huwag kayo magpalaw sa lansangan. Sabi ka ng totoo. Kung hindi, tatali ka na sa punong kain na yan. Babarilin ka namin. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Ina ng mga magnanakaw? Nasa ng mga pera na binigay kagabi ng iyong mga anak? Ang pera? Huwag kang tumanggi at sasamain ka. Kung gayon, sasama ka sa akin. Ako? Sasama sa'yo? At bakit hindi? Hoy! Galang, senyor. Galang-galang na Alperes. Ano ang gagawin natin sa ina ng magnanakaw? Magnanakaw? Gawa-gawa lang yan ang kuripot ng fraile. Pakawalan niyo ang ina. Pasigit lamang yan dito. At ano naman to ang ibabalita natin sa padre, senyor? Ito ang ibabalita ko sa fraile. Na kung nais niyang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya, magdasal siya at hilingin niya ito kay San Antonio. O hindi kaya, magsumbong siya sa nuncio. Adios. Matapat kung pag-ibig ginanti mo ay pasakit. Ikaw na aking inibig, nagdulot sa puso ng hinagpis. Kung ikaw ikaw ang pinakamatamis na bagay. Pinuparan niya ang aking mga mata sa mga bituin ng aking ngiti sa pagsikat ng araw. Ang pag-ibig ng kabataan. Hindi ba ikaw ang pinakamasayang pagkakas? Tunay nga, si Manuelito nga, hindi manunulat, ngunit dama ko pa rin ang kanyang pag-ibig. Napakalapit na sa akin. Palagi niya na akong kasama kapag may oras. Baka naman, pagyakad ka na siyang lumahit ka, Maria Clara. Bakit parang may nakikita ka sa mga kawain doon? Mukhang walang tao doon, Maria Clara. Crispin? Nandito ka ba? Basilio? Nandito ba kayo mga anak ko? Crispin?
Basilio? Mga anak ko! Nandito na si nanay! Mga anak ko! Nasaan na kayo? Nandito na si nanay! Mga anak? Basilio? Nandito na si nanay. Dali na kayo dito. Mga anak! Crispin? Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Nasaan kayo? Mga anak! Damas y caballeros, amigos y amigas, muy buenos días. Habang natin hinihintay ang mga nahuling isda, pwede ba namin marinig at kumanta ikaw, Maria Clara? Magandang idea, Papa. Vamos, Clarita. Cántanos una canción, por favor. Iya, pagbigyan mo na si Kapitan. Vamos. Ngunit ang pagiging abala lamang po ang aking napaghandaan, Senyor. Sige na, amiga. Pagbigyan mo na kami. Bueno, por favor. Kung iyon ang makakatulong para bigyang suporta ang eskwelahan ni Crisostomo. Clarita, hindi na yan mahalaga. Sige na. Si, por favor, Clarita. Ngunit ang aking awiting naisip ay hindi naaayon. Por favor, Iha. Sabayin natin ang gitara at violin.
Tara na. None of this matters. Dreaming of Saturn.